Ang malaking barkong Hapones na Chikyu ay naglayag para maghiganti sa pag-atake ng China sa Japan. Kung hindi uurong ang China, maaring mawalan ang Japan ng 2.6 na trilyong yen sa isang taon. Baka hindi mo pa ito narinig dahil walang pinaputok na bala, pero sapat ang pinsalang dulot nito para pahinain ang Japan. Noong Enero 6, 2026, inanunsyo ng China ang mahigpit na restriksyon sa bentahan ng rare earths sa mga kumpanyang Hapones. Parang langis ito para sa makabagong teknolohiya. Ang telepono, laptop, sistema ng depensa, at karamihang teknolohiya ay halos walang silbi kung walang rare earths. Ang problema rito ay ang mafia na kumokontrol. Kapag lumaban ka sa kanila, pahihirapan ka nila. Dumating ang oras na pinasabog ng Iron Lady ng Japan, ang China, sa iisang pangungusap. Sabi niya, kung lusubin ng China ang Taiwan, posibleng maging banta ito sa eksistensya ng Japan at baka kailangan nilang makialam. Nagngit-ngit ang China at may opisyal pa na nagbantang pupugutan siya ng ulo. Ngunit ang tunay na pinsala ay dala ng deja vu surgical strike. Noong Enero 6 inanunsyo ng China ang unang restriksyon sa rare earths. Pagkalipas ng 3 araw, sinuspinde ng Beijing ang export license ng heavy rare earths at magnets para sa mga kumpanyang Hapones, isang economic blockade. At bakit nga ba hindi? Nabulag ito ng superpower na nagtatago sa likod ng peking pangalan, rare earth elements. Kontrolado ng China ang 70% ng rare earth production at mahigit 70% ng refining capacity sa mundo. Kaya kung isara nila ito, halos wala kang mapagkukunan. Ang Hapon ang nangungunang importer ng rare earth sa mundo. Nang simulan ng China ang pagpapabagal ng lisensya noong Enero, agad na naputol ang just-in-time supply chains ng mga pabrika sa Hapon. Ang China ang nagsusupply ng 80% ng rare earths at 1/4 ng magnet ng Hapon. Pero bakit ko nasabing peking pangalan ang rare earths? Tingnan mo ang metal na ito, isang rare earth element na cerium. Akala mo siguro bihira ito at nasa espesyal na lugar lang. Pero doble ang dami ng cerium kaysa tanso sa crust ng mundo. Kahit ang pinakabihirang rare earth, ang thulium, ay 5 hanggang 6 na beses mas karaniwan kaysa ginto. Kaya sa teorya, hindi talaga ganoon kabihira ang mga elementong ito. Kung ganoon, bakit sobrang umaasa ang mundo sa China? Kahit may pananakot, pwede namang maghanap ng sariling rare earths at tigilan ang pagdepende. Maganda lang pakinggan sa teorya. Sa totoong buhay, umaasa pa rin sila sa kapangyarihan ng China. Lalo na matapos matuklasan ang rare earth. Kahit makadiskubre ng rare earth reserves ang ibang bansa, mahirap pa rin at nagiging dependent pa rin sila sa China. Sa mga susunod na proseso, mahirap talaga kunin ang mga ito sa simula dahil bihira silang magtipon sa isang lugar at madalas, wala pang 5% ng ore ang kapaki-pakinabang. Madalas silang kasama sa radioactive tulad ng thorium at uranium. Mahirap silang paghiwalayin dahil halos magkapareho ang chemical nila. Kaya mahigit 100 hakbang sa pagpoproseso ang kailangan. Halimbawa, sa Bayon Obo Mine sa China, kailangang pagdaanan ng ore ang higit 100 ulit ng paghihiwalay para makuha ang magagamit na material. Mataas ang konsumo ng enerhiya, maraming nakalalasong basura, at mahal ang gastos sa proseso. Kaya bihira ang gustong magtayo ng pasilidad para dito. Maraming bansa ay kulang sa teknolohiya o kaya'y inaalala ang kalikasan, gaya ng Europa, na iniiwasan ito dahil sa pinsala. Pero ang China ay nasa China ang nakamamatay na kombinasyon ng dalawang ito. Nabubulag ang China sa ilusyon na kaya nilang manakot ng walang ganti, gaya noong 2010. Noong Setyembre 7, 2010 bumangga ang barkong pangisda ng China sa barko ng Coast Guard ng Hapon malapit sa isla ng Senkaku. Maaaring pamilyar sa iyo ang pangalan nito. Ito ang parehong maliliit na isla sa dagat silangang Chi na matagal nang pinagtatalunan ng dalawang bansa. Kaya inaresto ng Japan ang kapitan. Karaniwan lang ito, agresibo ang tugon ng China. Bigla nilang itinigil ang padala ng rare earths sa Japan nang walang abiso o formal na embargo, tahimik lang nilang pinutol ang supply. Bagamat itinatanggi ng China ang embargo, iba ang ipinapakita ng datos. Ipinapakita ng mga record ng adwana na binawasan ng China ang kabuang kota ng kanilang pag-export ng rare earth mula humigit kumulang 65,000 tonelada noong 2008 hanggang mga 30,000 tonelada noong 2010. Malaki ang 54% na bawas. Wala namang ginawang masama ang Hapon.
Pero pinagsisihan nila ang desisyong ito dahil sa hirap ng kalagayan noon. Noong 2010, mas malala ang kalagayan ng Hapon kaysa ngayon. 70% ng rare earth nila ay mula sa China. Lalo na yung mabibigat na uri para sa performance magnets ng sasakyan at electronics. Halos lahat ay mula sa iisang pinagmulan na maaaring mawala dahil sa politika. Tahimik na pinapatay ng pagbabawal ang Hapon. Biglang lumobo ang presyo. Tumaas ng 400 hanggang 600% ang presyo ng heavy rare earth. At sa ilang kaso, naging 10 beses ang halaga sa loob ng isang taon. Nahihirapan ang kumpanyang Hapones ng kotse kumuha ng materyales para sa hybrid na motor. Naipit ang pabrika ng electronics, nagsara ang produksyon, at naparalisa ang industriya. Nakita ng mundo kung paano ginawang sandata ng bansa ang kontrol sa mahalagang materyales. At pansamantalang nasolusyonan ito ng Japan. Nakipag-alyansa ito sa EU at US at sinampahan ng kaso ang China sa World Trade Organization. Noong 2014 nanalo sila, kaya inalis ng China ang export quota. Akala mo tapos na, pero hindi pa. Nagbago lang ng taktika ang Beijing. Imbes na quota, nagpatupad sila ng mas mahigpit na lisensya at isinailalim ang industriya ng rare earth sa direktang kontrol ng gobyerno. Sa likod ng nag-aalalang mukha ng Hapon, may kalmadong henyo na tahimik na nagplano para mapatalsik ang China. Sa loob ng isang buwan, matapos ang krisis noong 2010, inaprubahan ng Japan ang isang emergency budget na 100 bilyong yen na nakalaan lamang para makawala sa pagdepende sa rare earth ng China. Naging mission ito para sa pambansang seguridad. Naglatag ang gobyerno ng estratehiya sa pamamagitan ng Ministry of Economy, Trade, Industry at JOGMAC. Sa 15 taon, puspusan nilang isinulong ang 4 na paraan. Binawasan nila kung gaano karaming rare earth ang talagang kailangan ng kanilang mga produkto, naghahanap ng mga alternatibong materyales na kayang gawin ang parehong trabaho, pinalawak ng husto ang pag-recycle para makuha ang rare earth mula sa mga lumang kagamitan, at nagtayo ng mga panibagong pinagkukunan ng supply sa labas ng China. Nagsimula ang larong iyon noong 2011 nang mag-invest sila ng $250 milyong sa Lynas Rare Earths. Nabuo nito ang hiwalay na supply route mula Mount Weld, Australia, papuntang mga processing plant sa Malaysia. Tinanggal nito ang China sa proseso at naging pinakamalaking pinagkukunan ng rare earth sa mundo na hindi galing sa China. Suportado rin ng Japan ang mga proyektong pagmimina sa Vietnam at Namibia. Nagbigay ng subsidiya sa mga kumpanya para muling idisenyo ang mga bahagi ng produkto upang gumamit ng mas kaunting dysprosium at iba pang mahirap hanaping elemento. At sa madaling salita, tinutukan nila ang problema mula sa lahat ng posibleng paraan. Pero gumana ba talaga ang lahat ng abalang iyon? Pagsapit ng 2024, binawasan ng Japan ang bahagi ng China mula 70% hanggang 60 hanggang 63%. Masyado pa ring mataas, pero napakalaking pag-unlad kumpara sa pinanggalingan nila. Matapos ang 15 taon at bilyon-bilyong dolyar, nagtayo ang Japan ng backup supplier, nag-imbak ng reserba, at muling dinisenyo ang mga industriya. Nang pinutol ng China ang supply noong Enero 2026, lalong humina ang Japan at wasakin ang kanilang ekonomiya. Tinawag ng Japan na hindi katanggap-tanggap ang pagbabawal. Agad tumakbo sa WTO. Nagsimula ng emergency calls sa US, Australia at India sa Quad Alliance. At desperadong naghahanap ng alternatibong supply. Nangyari ulit ang pattern. Binuli na naman ang Japan. Noong Nobyembre 2025, sinabi ng bagong punong ministro ng Japan sa parlamento na kung atakihin ng China ang Taiwan, maaari itong ituring na krisis sa pag-iral ng Japan base sa batas sa seguridad ng 2015. Mahalaga ang mga salitang iyon sa batas. Kapag tinawag itong krisis sa pag-iral sa batas ng Japan, pinapayagan nito ang kolektibong pagtatanggol sa sarili. Maaari talaga nilang ipadala ang kanilang mga puwersa ng pagtatanggol sa sarili upang tumulong sa mga kaalyado na posibleng kabilang ang Taiwan. Para sa isang bansang nagpapanatili ng mapayapang konstitusyon mula pa noong ikalawang digmaang pandaigdig, ito ay isang napakalaking bagay. Tinuring ito ng Beijing na pag-atake sa One China policy at pinabawi kay Takeichi ang pahayag niya. Tumanggi siya at agad naging magulo ang sitwasyon. Nag-post sa social media ang Chinese Consul General sa Osaka, Xu Qian, ng mensaheng lumabag sa hangganan ng diplomasya. Sinulat niya na ang sumisingit na maruming leeg ay dapat putulin ng walang pag-aatubili. Isa iyong direktang banta. Agad na nagsampa ng formal na protesta ang Tokyo. Pero hindi umatras ang Beijing. Nagpupulong ang mga diplomat
Patuloy iginiigiit ng Beijing ang kumpletong pagbawi at inilalarawan na parang gustong mangibabaw muli ng Japan sa Asya na nagpapagalit sa mga nasyonalista. Habang nagtatalo ang mga diplomat, inihahanda na ng Ministry ng Komersyo ng China ang parusa. Noong 2025, gumagawa sila ng legal na balangkas para gawing sandata ang rare earth na mas mapanganib kaysa 2010. Noong Abril 2025, inilabas nila ang unang bugso ng export controls sa 7 heavy rare earth elements. At noong Oktubre, sumunod ang pangalawang bugso. 8 bagong abiso na nagbago ng laro. Hindi na lang hilaw na materyales ang sakop ng mga bagong patakaran. Sinasaklaw nito ang gamit sa pagproseso, teknolohiya, at anumang pwedeng gamitin sa militar. Ang talagang matalino ay ang patakaran sa mga affiliate. Kung ang produkto ay may kahit 0.1% rare earth materials mula China o ginamitan ng teknolohiyang Chino, kailangan ng pahintulot ng Beijing para ma-export ito. Kahit na ang huling produkto ay ginawa sa Australia o Vietnam, kung nadampian ito ng rare earths mula sa China o teknolohiyang Chino sa kahit anong bahagi ng proseso, inaangkin ng China ang kontrol dito. Ibig sabihin nito ay unti-unting paghihirap ng Japan, matinding sakit sa ekonomiya, mababang tsansa ng pandaigdigang batikos, at walang malinaw na ebidensya para magreklamo sa WTO. Nagpadala ang China ng mensahe na kung magpapakita ka man lang ng balak na ipagtanggol ang Taiwan, kaya naming pabagsakin ang ekonomiya mo nang hindi nagpapaputok ng kahit isang bala. Pero nagpasya ang Japan na gumawa ng isang bagay na tila baliw. Sobrang kakaiba na naging dahilan para maging self-sufficient sila ng 700 taon. Noong Enero 12, 2026, ilang araw matapos higpitan ng China ang kontrol, naglayag ang dambuhalang Japanese drilling vessel na Chikyu papunta sa kakaibang isla. Naglayag sila patungong Minami Torishima, isa sa pinakamalalayong isla sa Pasipiko. Tinatawag kong kakaiba ito dahil 1,181 milya ang layo nito mula Tokyo. Talagang nasa gitna ng kawalan. Walang permanenteng nakatira o sibilyan sa islang iyon. Ano ang nakakabaliw sa islang ito? Ang tunay na kayamanan ay nasa mga nakapaligid na tubig, hindi sa isla. Isa itong imposibleng misyon, mag-drill ng 6,000 metro sa ilalim ng dagat at mag-ahon ng rare earth na putik, mas malalim pa sa taas ng bundok Fuji. Napakatindi ng presyon sa ilalim kaya halos durugin ang kahit anong gawa ng tao. Walang sino man ang sumubok ng tuloy-tuloy na pagkuha sa ganitong lalim dati. Parang imposible, pero kilala ang mga Hapones sa pagdaig dito. Noong Pebrero 2, makalipas ang 3 linggo, inanunsyo nila ang tagumpay. Nakakabaliw ang mga numero. Ang deposito sa ilalim ng dagat na iyon ay may 16 na milyong tonelada ng rare earth oxides. Pangatlo sa pinakamalaki sa mundo. Mas mahalaga, maraming heavy rare earths dito. Mga elementong pinutol ng China ang supply. May sapat na dysprosium para sa 700 at 30 taon at yttrium para sa 700 at 80 taon. Ang putik ay mga buto ng isda na naipon sa loob ng milyon-milyong taon na sumisipsip ng rare earths mula karagatan. Natuklasan ng siyentipikong Hapones kung paano ito pataasin mula 5,000 hanggang 22,000 parts per million. Ginawa nilang parang minahan ang ordinaryong putik. Kapag naabot nila ang 300 at 50 tonelada bawat araw sa 2027, pwedeng maging kayang tustusan ang sarili ang Hapon. Nag-iingat sila. Naglaan ang Tokyo ng 39 na bilyong yen para suportahan ang pagmimina sa Vietnam at Australia. Kasama sa 700 at 80 bilyong dolyar na budget ang halos 4 na bilyon para sa berdeng teknolohiya at 200 at 42 milyon sa pagre-recycle. 60% na mas mataas kaysa dati. Mabilis ding umaksyon ang mga kumpanya ng teknolohiya. Nagsimula na ang Proterial sa paggawa ng magnet na walang dysprosium o terbium. Nabawasan din ng Nissan ng 50% ang gastos sa pagre-recycle. Plano nilang kunin ang 15 hanggang 20% ng pangangailangan ng Japan mula sa pag-recycle ng lumang kagamitan at sasakyan. Siksik na ang pipeline ni Linus sa Australia at pinipilit pa ang mga proyekto sa Vietnam at Namibia. Lahat ng non-China suppliers ay nagtatrabaho ng lampas oras. Ang problema, hindi makakatulong ang mga ito sa Japan ngayon. Di pa practical ang deep sea mining hanggang 2027 at 20% lang ang natutugunan ng pagre-recycle. Hindi madaling madoble ng ibang supplier ang produksyon.
May 6 na buwang stockpile ang Japan at matagal bago magbunga ang mga plano. Samantala, mahigpit pa rin ang kontrol ng China. Kaya bang maghintay ang Japan hanggang umubra ang mga solusyon? O mapipilitan silang isuko ang Taiwan dahil sa ekonomikong presyo ng Beijing? Ayon sa Nomura Research Institute, kung tatagal ito ng 3 buwan, mawawala sa Japan ang 600 at 60 bilyong yen sa produksyon, katumbas ng 4.3 bilyong dolyar at bababa ng 0.1% ang GDP. Masakit pero kaya. Pero paano kung isang taon? 2.6 na trilyong yen ang mawawala. Iyan ay mga 17 bilyong dolyar. Iyan ay 0.4% na bawas sa GDP. May ilang analyst na nagsasabing, posibleng bumagsak ang tunay na GDP mula 1.3% hanggang 3.2% kung magpatuloy ito. Ang Japan ang pinakamalaking importer ng rare earths sa mundo. Ang China ang nagsusupply ng 80% ng rare earths ng Japan at 1/4 ng kanilang mga magnet nang magsimula ito. Unang tinamaan ang industriya ng sasakyan. Kailangan ng hybrid at EV ng 2-3 kilo ng neodymium magnets sa motor. Kung walang magnet, walang produksyon. Noong Enero 2026, huminto ang Honda sa produksyon ng ilang pabrika. Binaba ng Toyota ang global production targets. Apektado ang 100,000 sasakyan. Tumigil din ang Suzuki sa paggawa ng Swift dahil sa kakulangan ng rare earths. Nangyayari ito kasabay ng 7.7% pagtaas ng global demand para sa mga EV. Naiipit ang mga Japanese car makers sa kompetisyon ng Chino at Koreano na hindi tinamaan ng export bans, habang tumataas ang presyo ng hilaw na materyales. Ang NdPr oxide, pangunahing materyal ng magnet, ay umakyat sa halos 100,000 dolyar kada tonelada noong Enero, pinakamataas sa ilang taon. Gumamit ng tiered pricing at minimum order ang mga supplier mula China, kaya naipit ng husto ang maliliit na kumpanya. Ang export market ng mga second-hand na sasakyan ng Japan na nagkakahalaga ng 1.5 trilyong yen ay nakitaang pumantay ang presyo. Humaba ang paghihintay sa pag-deliver ng mga bagong sasakyan dahil sa pagkaantala ng produksyon. Marami ang gustong bumili ng second-hand hybrid at gas na sasakyan na agad makukuha. Mabilis na ipapadala sa Russia at Africa ang Toyota Land Cruiser at Alphard. Samantala, bumagsak ang halaga ng mga second-hand na EV dahil mas bumababa ang presyo ng mga bagong bateryang hindi gumagamit ng rare earth. Pero habang napapatigil ang operasyon ng mga pabrika sa Japan, may kaguluhan namang nangyayari sa Washington. Nagpatawag ng emergency meeting ang Finance Minister ng Japan at US Treasury Secretary. At hindi lang sila ang gumagawa nito. Dumalo ang UK, Canada, Pransya, Alemanya, Italia, Australia, South Korea, India at Mexico. Pare-pareho ang kanilang pinag-uusapan. Paano pipigilan ang China sa ganitong kilos? Ang tinatawag nilang pag-iwas sa panganib ay tunay na nangangahulugang dapat tayong huminto sa pagdepende sa China bago nila tayo kontrolin. Isa sa mga ideyang lumulutang ay ang paggawa ng floor price para sa rare earths, na basically ay para siguraduhin na hindi basta-basta mapupuno ng China ang merkado ng murang materyales at malulugi ang lahat ng kakompetensya gaya ng ginawa nila pagkatapos ng 2012. At hindi lang ito basta panic mode na reaksyon. Oktubre 2025 bago sumiklab ang lahat, pumirma sina Takeichi at Trump ng malaking framework agreement. Hindi ito obligado, pero malaki ang epekto. Lumikha sila ng Critical Mineral Supply Security Rapid Response Group. Mukhang mahaba at formal pakinggan, pero sa totoo lang, ito ay parang sinasabi ng US at Japan na gagawa kami ng sarili naming rare earth system. At China, hindi ka kasali. Pinagsamang pondo para sa mga minahan, pinagsasaluhang imbakan, at pinapabilis ang pag-aproba ng mga permit. Sumali ang Japan at UK sa Hiroshima Accord para sa teknolohiya sa magnet recycling at protection ng supply chain data laban sa cyber attacks. Gumagawa rin ng paraan ng pagtakas ang lahat. Matamang binabantayan ito ng Beijing at galit sila. Sa tingin nila, parang sinusubukan ng kanluran na ikulong sila. Ang encirclement ay tinuturing nilang zero-sum game para hadlangan ang pag-angat ng China. Ayon sa mga opisyal ng China, makatarungan ang kanilang export controls. Legal daw itong tugon sa muling pagmimilitar ng Hapon at pakikipagsanib sa agresyong pang-ekonomiya ng Amerika. Sabi ng mga analyst ng China, umasa lang ang Hapon sa rare earths ng China dahil mas mura at maganda ito. Ngayon, nagrereklamo ang Tokyo na biktima sila ng sarili nilang desisyon sa negosyo. Ipinapakita ng hakbang na ito
kung gaano kakalkulado ang Beijing. Sa huling bahagi ng 2025 panandaliang niluwagan ng China, ang export controls matapos makipagkasundo sa US sa Malaysia. Pinatunayan ng China na kaya nitong higpitan ang mga restriksyon kapag gusto nila. At kaya rin nilang luwagan ito para sa mga piling kapartner bilang bahagi ng diplomasya o negosasyon sa kalakalan. Nagbibigay ito ng leverage sa Beijing, sa global supply chains, at malinaw na mensahe. Pwedeng piliin kung kanino ipapataw ang pressure at maaaring pag-usapan ang pagluwag. Ayon sa mga analyst ng CSIS, textbook coercive diplomacy ito gamit ang critical minerals. Tumatulay sa patalim ang Hapon. Hayagan nilang kinokondena ang pagbabawal bilang lubos na hindi katanggap-tanggap at nagsusumite ng formal na protesta. Tahimik na nag-iingat ang Tokyo na huwag kumpirmahin kung gaano kalala ang bawas sa rare earth. Ayaw nilang magdulot ng mass panic o mapasubo sa sitwasyon na di na nila kaya umatras. Pero kahit magulo, napanatili ni Takeichi ang kanyang pinakamalaking superpower. Hindi naapektuhan ng matigas na paninindigan ni Takeichi sa Taiwan ang kanyang survey numbers. Tila tanggap ito ng mga botanteng Hapones at malakas pa rin ang suporta niya. Nagpapanik ang business lobby at pinipilit ang gobyerno ng palihim na humanap ng lusot para hindi masira ang kita ng korporasyon. Nakikita ito ng Washington bilang proof of concept. Tinitingnan ng China kung kaya nilang pilitin ang malaking ekonomiya na sumunod sa kanila sa pamamagitan ng pagputol ng resources. Kapag naging epektibo, posibleng mangyari din ito sa South Korea o Australia, kaya nagmamadali ang US mamuhunan sa rare earth projects at magtayo ng emergency stockpile kasama ang mga kaalyado. Nagkukumahog gumawa ng backup plan ang Europa, India, South Korea, at iba pang hindi target na bansa. Kung nagawa ito sa Hapon matapos ang 15 taon ng paghahanda, pwedeng mangyari ito kahit kanino at posibleng mas malala pa ang epekto. Noong 2014 na talo ng Hapon, EU at US ang China sa WTO dahil sa lantad nitong export quota. Ngayon, tinakpan ng Beijing ang lahat gamit ang pambansang seguridad at dual use na mga kontrol. Mahina ang WTO sa ganitong issue, kaya mas madali para sa China na ipagtanggol ito. Maaaring may isa pang kaso sa WTO, pero magulo na ang pandaigdigang kalakalan. Sa gitna ng digmaan sa semiconductors at mga ganting taripa, tila nawawalan na rin ng saysay ang mga kasong ito. Pinakita ng China na may sandatang pang-ekonomiya silang mahirap labanan sa pandaigdigang batas. Napagtatanto ng mga kanluraning pamahalaan na baka walang silbi ang mga institusyong inaasahan nilang magprotekta. Ngunit hindi lang sa Hapon natatapos ang epekto nito. Nagkakagulo ang mundo sa mabilis na pagre-reorganisa para makuha ang mahahalagang materyales. Noong Hulyo 2025, inilunsad ng Quad, Australia, India, Japan, at Estados Unidos ang Quad Critical Minerals Initiative. Sinusubukan nilang pag-isahin ang mga teknikal na pamantayan, tukuyin kung alin talaga ang mga mahahalagang materyales, at bumuo ng isang pinagsamang investment platform para sabay-sabay nilang mapunduhan ang mga proyekto sa pagmimina imbes na magkompetensya laban sa isa't isa. Halimbawa, sinusubukan ng India na hindi umasa sa China. Sa budget noong Pebrero 2026, inanunsyo ng New Delhi ang Rare Earths Corridor sa Odisha, Kerala, Andhra Pradesh at Tamil Nadu. Nagtatayo sila ng regional ecosystems para sa pagmimina at pagproseso, layuning maging alternatibong supplier na hindi kontrolado ng China. May ibang plano ang Europa dahil sa export control ng China sa gallium, germanium at rare earths. Itinatag ng EU ang European Critical Raw Materials Center noong 2026. Ginagaya nila ang estratehiya ng Hapon na nakatutok sa nature-positive diversification. Sa madaling salita, pagmimina na may konsiderasyon sa kalikasan at lipunan, hindi lang sa presyo, at binabago na nito ang pandaigdigang pamantayan. Itinutulak ng G7 ang procurement na base sa life cycle assessment na layong parusahan ang rare earths na may malaking pinsala sa kalikasan, mataas na radioactive waste, at labis na paggamit ng tubig. Mga isyung matagal nang ibinabato sa produksyon ng China. Ipinapakita ng mga numero kung bakit nababahala ang lahat. Mahigit $13 bilyong ang halaga ng pandaigdigang merkado ng rare earth permanent magnets noong 2024. Inaasahang aabot ito sa $25 bilyong sa 2030. Tumataas ng 7.7% kada taon ang demand sa NdPr oxide, pangunahing material ng magnet.
Ngunit may problema. Kahit pa maitayo at makamit ng bawat non-Chinese refining project na kasalukuyang pinaplano ang kanilang mga target, pagsapit ng 2030 maaaring makagawa lamang sila ng humigit kumulang 30,000 toneladang kapasidad. Mukhang marami iyon. Hanggang sa mapagtanto mong iyon ay 15 hanggang 20% lang ng inaasahang pandaigdigang demand. China pa rin ang may control sa rare earth refining sa mga susunod na taon. Kahit maraming nagsisikap gumawa ng alternatibo. Sobrang laki na ng kanilang lamang, mahusay ang kanilang kaalaman, at napakalaki na ng kanilang infrastruktura na nakatayo na. Ang bagong pandaigdigang kaayusan ay di nabatay sa alyansang militar o ideolohiya, kundi sa kontrol ng mga materyales na nagpapatakbo ng lahat. Hanggang ngayon, panalo pa rin ang China kahit nag-uunahan ang iba na humabol. Ayon sa datos ng 2024, China ang gumagawa ng 60 hanggang 70% ng rare earth at kontrolado rin ang karamihan ng pagproseso nito. Sinukat ito noong 2025 gamit ang Herfindahl-Hirschman Index, isang sopistikadong sukatan ng konsentrasyon ng merkado. Nakakuha ang China ng mahigit 4,000. Score na lagpas. 2,500 ay mataas na konsentrasyon. Mahigit 4,000 monopolyo na yan. Kahit magmina ng rare earths sa Australia, US, o iba pa, kailangan pa ring iproseso ang ore. Karamihan ng pagpoproseso ay sa China pa rin ginagawa. Iyan ang tunay na bitag. Habang ginagamit ng China ang mineral bilang sandata, lalong nahahati ang mundo sa magkakahiwalay na mineral blocks. Ayon sa mga analyst, nakasentro ito sa China, konektado sa kanilang pagra-refine at pagmamanupaktura, at humihila ng bahagi ng Asia at mga kasosyo sa Afrika. Ang US, Japan, EU, Australia, at India ay pilit gumagawa ng magkakahiwalay na supply chain kahit magastos. Kaya nagkakawatak-watak na. Handa ang mga bansa magbayad ng doble o triple para sa rare earths para di maputol ang supply dahil sa politika. 3 posibleng mangyari rito. Bawat isa'y magdadala sa magkaibang mundo. Ang unang landas ay malalampasan ng Japan at magtatagumpay. Sa 2030 nabawasan ang pagdepende nila sa China ng mahigit kalahati dahil sa determinasyon nila. Tumaas ang pag-aangkat mula Vietnam at Australia. Nagbibigay ng resulta ang deep sea mining. Kumakalat ang magnet na walang dysprosium. Mananatiling malakas ang China, pero hindi na nila kayang kontrolin ang Japan. Sa ikalawang senaryo, mabilis sumiklab ang digmaan dahil sa Taiwan. O kaya naman, sabihin na lang ng China na kalimutan na at tuluyang putulin ang supply ng rare earths. Gumanti ang Japan at kanluran sa pamamagitan ng pagbabawal ng lahat ng advanced na teknolohiya na i-export sa China. Hindi lang matitisod ang pandaigdigang ekonomiya, kundi babagsak talaga ito. Bumababa ng mahigit 3% ang GDP ng Japan. Humihinto ang produksyon ng sasakyan sa mundo ng ilang taon. At may malaking resesyon. Sa ikatlong senaryo, lalong tumitindi ang sitwasyon. Nagtagumpay ang sugal ng Japan sa ilalim ng dagat. Sa 2030, kumukuha na sila ng rare earths mula sa dagat at pinoproseso ang 16 na milyong tonelada sa Minamitori. Hindi lang nakatakas ang Japan sa kontrol ng China, naging pangunahing supplier pa sila ng heavy rare earths sa mundo at muntik masira ang monopolyo ng China. Dati, desperadong mamimili ang Japan, pero ngayon, sila na ang malayang producer at nagdidikta ng galaw nila. Tanging panahon ang makakapagsabi kung ano ang mangyayari.